nagpaabot ng humanitarian assistance ang Vietnam Coast Guard sa mga mamamayan ng Cebu Province matapos ang magnitude 6.9 na lindol bilang simbolo ng pakikiisa at matatag na ugnayan nila sa Philippine Coast Guard dito lamang October 8, 2025 kasabay ng pagdating ng barkong BCG ship CSB 8002 sa Cebu City ang ikalawang PCG-BCG bilateral meeting na layuning palalimin ang kooperasyon sa maritime operation sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang sa kanilang mga aktibidad ang joint exercises sa search and rescue, firefighting at oil spill prevention alinsunod sa Memorandum of Understanding on Maritime Cooperation na nilagdaan noong January 30, 2024 sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Vietnam. Bilang tugon sa pangangailangan ng mga naapektuhan, nagbigay ang Vietnam Coast Guard ng 32 sako ng bigas at 10 kahon ng noodles na personal nilang inihanda. Ang mga ito ay formal na i-turnover sa lokal na pamalaan ng Tubugon, Cebu sa koordinasyon ng Philippine Coast Guard. Kasabay nito, nagtulong din ang mga tauhan ng PCG at BCG sa medical assistance at relief efforts para sa mga biktima ng lindol. Sa pagbisita, gaganapin din ang second Philippine at Vietnam Coast Guard bilateral meeting alinsunod sa 2024 Memorandum of Understanding on Maritime Cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Itatampok din sa pagbisita ang iba't ibang people-to-people at capacity building activities na naglalayong pasiglahin ang pakikipagkaibigan at pausayin ang interoperability sa pagitan ng Pilipinas at ng Vietnam Coast Guard. Kabilang sa mga aktibidad na ito ang mga search and rescue tabletop ng mga exercises, pinagsabang mga serbisyo sa ugnayang pangkomunidad, pagbisita sa mga pasilidad ng Philippine Coast Guard at palakaibigang kaganapang mga dinisenyo upang isulong ang makabuluhang pakikipag-ugnayan, pag-unawa sa isa't isa, professional na pagtutulungan ng mga tauhan ng parehong ahensyang pandagat. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Major General Tran Quang Tuan, ang commander ng Vietnam Coast Guard Region 2 na ikinalulugod niya ang pagiging simpleng mamamayan ng mga Pilipino at ang pagiging hospitality nito sa mga bisita. Pero huwag daw magbigay ng hangganan ang mga Pilipino, lalo na kung inaapi ng iba. Halimbawa na lang daw ang kasalukuyang nangyayari sa ngayon sa South China Sea kung saan patuloy ang pakikibakan ng mga barko ng Pilipinas sa pambubuli ng China. Iminungkahi nito na dapat ipaglaban ng Pilipinas kung ano ang nararapat at huwag gayaan na patuloy magpaapi sa mga banyagang pwersa. Hindi man binanggit ni General Tuan pero sinabi ng mga defense expert na ang bansang China ang tinutukoy nito na patuloy na umaapi sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nagpaabot naman ng taos-pusong pasasalamat ang Philippine Coast Guard at binigyan diin na ang tulong ng Vietnam Coast Guard ay patunay ng tunay na pagkakaibigan, malasakit at pagkakaisa sa pagitan ng dalawang bansa sa harap ng sakuna. Samantala, patuloy na bumabagsak ang aviation industry ng China at malaki ang naging epekto sa kanilang komersyo at supply chain. Ilang taon na ang nakakaraan ang kanilang aviation giant na COMAC o Commercial Aircraft Corporation of China ay nag-launch ng main product nito na C919 aircraft na umaasang uusbong at isa sa mga major player sa buong mundo na pantapat nito sa mga aircraft giant ng Amerika at Europe na Boeing at Airbus. Pero hindi ito pumatok sa mga aviation airlines sa buong mundo kahit na ang kanilang local airlines ay hindi gaanong kumuha ng mga order nito para sa kanilang pagpapalawak ng kanilang fleet. Dahilan para magparamdam ito sa kanilang gobyerno na tila papalugi na ito sa nalalapit na panahon. Dahil dito, nagpapasaklolo agad ang nasabing Chinese aviation giant ng suporta sa kanilang gobyerno sa pagpapakilala nito sa mga bansang may malaking potensyal para sa kanilang mga pangangailangan. At hindi lamang sa Greater China kundi sa ibang mga bansa na may mga malalaking airline company. Hindi naman sila binigo ng gobyerno ng China dahil patuloy ang pang-iinganyo nito sa ibang mga bansa na tangkilikin ang eroplano na gawang China dahil sa garantiyang ligtas ito na gamitin kumpara sa karibal nitong Boeing kung saan binatikos ito dahil sa mga sunod-sunod na aksidenteng kinasasangkutan ng kanilang mga eroplano na sanhi ng pagkamatay ng dangdaang manlalakbay at sempawid. Isa na rito ang Pilipinas na tinangka ng China na suyuin sa aspetong ito dahil isa ang bansa sa pinakakilala at importanteng aviation hub sa Asia at buong mundo. Dahil na rin meron ito may mga malalaking kumpanya ng airlines tulad na lamang ng PAL, Cebu Pacific at AirAsia. Ayon sa mga eksperto sa aviation industry, patuloy ang panunuyo ng China sa Pilipinas na suportahan nito ang lahat ng mga produktong gawa ng China,
lalong-lalo na sa aspetong aviation at automotive industry. At panagkataon, pumatok ito sa mga Filipino aviation enthusiasts, siguradong wagi ang lahat ng mga produktong China sa buong mundo. At hindi man makaila, ang Pilipinas ang isa sa mga tinitingala ng ibang mga bansa. Pagdating sa business trial and error, kahiliran nito ang bansang Thailand at ng Indonesia pagdating sa mga makabagong commercial airplane. Kaya ganun na lamang ang pagkakaroon ng interes ng China sa Pilipinas, sa Thailand at Indonesia pagdating sa kapalaran ng kanilang mga dambuhalang kampanya sa aviation. Sa ngayon, wala pa naging tugon ang mga nasabing bansa sa mga hinaing ng gobyerno ng China na suportahan ang kanilang mga kumpanya, lalong-lalo na ang kanilang aviation giant na Comac, dahil wala pang natatanggap ng mga order sa mga kilalang airline company ng tatlong bansa tulad na lamang ng Thai Airways, Garuda Indonesia, Philippine Airlines at Cebu Pacific. Patunay lamang ito na hindi pa buo ang loob ng mga nasabing bansa na tanggapin ang alok ng Comac sa kanilang mga aviation company na bagay naman na kinitismaya ng bansang China.